Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Isang text message ang natanggap ng rider na tawagin na lang nating Ernesto. Hindi kilala ni Ernesto ang nagpadala ng sulat pero may lamang mensahe. Ayon sa sulat, siya ay may traffic violation. At may utang siyang 8,000 pesos sa lokal na pamahalaan dahil sa violation na ito. Napakamot nga ng ulo si Ernesto. Tanong niya sa kanyang sarili, kailan pa siya nagkaroon ng violation? Wala siyang natatandang siya ay hinuli ng enforcer, wala ring traffic enforcer na lumapit sa kanya. Pero may larawang bilang ebidensya na siya ay lumabag sa batas trapiko. Nakita niya ang kanyang motor sa isang sulok ng intersection, tila lumiko sa hindi dapat likuan. Pero ang mas nakakagulat, may isa pa, 2, 3 at 4 na ticket siyang natanggap. Lahat ay violation niya lamang ng iisang araw. Lahat galing sa mga mata ng CCTV camera. Hindi siya huminto, hindi siya pinara pero pinagmulta siya ng walang abiso, nang walang tanong-tanong, nang walang pagkakataong magpaliwanag sa kanyang violation. Hindi lang si Ernesto ang biktima. Sa likod ng bagong sistema na ito, libo-libong motorista ang nagising na lamang na may malaking multa at ang mas malala, hindi nila alam kung paano ika-counter o ipagtatanggol ang kanilang mga sarili na hindi sila dapat pagmultahin dahil sa violation na kanilang ginawa. Ang bagong sistema na makakatanggap ka na lamang ng sulat ay tinatawag na No Contact Apprehension Policy, isang makabagong sistema ng disiplina sa kalsada na para sa iilan isang anyo ng tahimik na paniniktik, bulag na hustisya sa batas trapiko at marahas na pangongolekta ng mga multa. Isang sistemang sinasabing para sa bayan pero ang tanong para kanino talaga ito naglilingkod? Tama ba ang nagiging proseso? Angkop ba sa mga violation ang mga taong binibigyan ng multa? Ang binigyan ba ng violation ay ang taong dapat bigyan ng multa? Dahil paano kung mali ang binigyan ng sulat at hindi naman siya ang taong dapat magbayad ng multa? Sa Singapore, Japan at mga lungsod gaya ng London at New York, matagal nang bahagi ng moderneng traffic management ang paggamit ng automated camera enforcement systems. Sa Singapore, bawat major intersection ay may CCTV. Kapag lumabag ka sa trapiko, may malinaw na larawan, timestamp at agad na ipapadala ang notice sa iyong bahay. May transparent na proseso ng apela at may online portal kung saan makikita ang ebidensya. Ang resulta, mababang kaso ng bribery kaya mas disiplinado ang mga motorista at mabilis na daloy ng trapiko. Sa mga bansang ito, ang teknolohiya ay katuwang ng batas, hindi bilang parusa kundi bilang paalala ng kaayusan. Ibig sabihin, posible pala talaga na gumana ang isang sistema tulad ng NCAP kung maayos ang pagpapatupad, malinaw ang mga panuntunan at may sapat na proteksyon ang karapatan ng mga mamamayan. Sa mata ng batas, ang disiplina ay dapat pantay-pantay. Kapag ikaw ay maling lumiko, huminto sa bawal o tumawid sa pulang ilaw, lahat ay may kapalit. Pero paano kung ang humatol sa iyo ay hindi tao, kundi kamera? Walang tanong-tanong, walang paliwanag, basta may larawan ka, ikaw ay magkakaroon ng violation. Sa mga kalsada ng ilang lungsod sa Metro Manila, hindi na ang mga pulis o traffic enforcer ang bantay ng mga kalsada. May mga kamera nang nakapwesto sa taas, tahimik lamang sila pero laging gising. Ito nga ay ang tinatawag na No Contact Apprehension Policy o mas kilala ngayon bilang NCAP. Isang sistemang automated na layuning gawing mas efficient ang pagtukoy sa mga lumalabag sa batas trapiko. Sa papel, maganda ang layunin, hindi na mangyayari pa ang pakikipagtalo sa officer kung ikaw ay nagva-violate o hindi. Ito ay isang paraan ng disiplina gamit ang makabagong teknolohiya. Napakalinaw ng mga kamera ang ginagamit, makikita ang mga plate number ng mga lumalabag sa trapiko. At may opisinang nagmo-monitor ng mga kamera at CCTV. Pero para sa ilan, sa likod ng sistemang ito,
May mga katanungan na tinatanong ng karamihan. Patas ba ang nagiging proseso? Alam ba ng mga nanguhuli ang kanilang paglabag? At higit sa lahat, sino ang tunay na nakikinabang? Sa social media nagsimulang mag-post ng mga reklamo ang mga motorista. Ayon sa kanila, paano nila malalaman kung may violation kung wala namang abiso? 4 na beses nga siyang nahuli sa parehong kanto sa loob ng isang araw. May nagsabi din na hindi siya ang nagmamaneho ng nasabing sasakyan ng motor o kotse pero ito ay nagkaroon ng violation. At siya ang pinagbabayag ng kaukulang multa. Reklamo nga ng ilang mga taxi operators, nagkaroon umano ng violation ang isa niyang driver. Pero dahil siya ang operator, sa kanya ipinadala ang sulat at siya ang kailangang magbayad ng multa. May isa ding taxi operator na sinadya umano ng kanyang taxi driver na magkaroon ng violation para siya ay magbayad ng napakalaking multa. Tanong nga ng ilang mga nagrereklamo na ito, paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili at paano nila i-explain na hindi sila dapat ang magbayad ng multa. Pero sa dami nga ng mga batikos nanindigan ang ilang lokal na pamalaan. Ayon sa lungsod ng Maynila, ang NCAP ay hindi para manlamang kundi para magturo ng disiplina sa kalsada. Ayon pa sa Parañaque LGU, lahat ng motorista ay binibigyan ng sapat na panahon para umapela at hindi ito pang-aabuso. Pero sa ground level, iba ang nararanasan ng marami. May mga delivery rider na nawawala ng trabaho dahil sa sunod-sunod na multang hindi nila alam. May mga jeepney drivers at riders na halos 1 buwan ang kita ang kailangang ibayad para lamang muling makapagrehistro. Ang karaniwang tao tila biktima ng sistemang hindi nila naiintindihan. Ang isang bagong sistemang layunin lamang ay ayusin ang ating mga kalsada, ngayon nga ay kinuwestiyon kung ito ba ay batas ng kaayusan o instrumento ng tahimik na panggigipit. Bago pa man umingay ang pangalan ng NCAP, matagal nang kinakaharap ng mga Pilipino ang matinding problema sa trapiko. Sa Maynila pa lamang mahigit 4,000 na mga sasakyan ang bumabaybay sa kalsada araw-araw. At ito nga ay ayon sa datos ng MMDA. Araw-araw pare-pareho ang eksena. Siksikan, barado ang kalsada at walang disiplina ang mga motorista. Lahat kasi gustong mauna sa kalsada. Kaya naman dito na nga inilabas ang idea ng automated traffic enforcement. Taong 2021, ilang lungsod gaya ng Parañaque at Maynila ang unang nagpatupad ng tinatawag na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang layunin ay hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit lamang ang CCTV cameras at automated license plate scanning na walang aktwal na pulis o traffic enforcer sa daan. Maiiwasan nga ang sinasabing suhulan sa kalsada. Ngunit habang lumalawak ang implementasyon ng NCAP, nagsisimulang umalingaw-ngaw ang mga reklamo. Lalo na ng taong 2022 dahil mas naging aktibo ang mga lungsod ng panghuhuli gaya ng Quezon City, Valenzuela at Muntinlupa gamit ang sistema ng NCAP. Dito lumitaw ang mga problema sa sistema. Problema sa abiso ng violation, maling plate number ang natitikitan at kakulangan sa proseso kung paano iaapela ang iyong violation. At dahil nga sa dami ng reklamo, naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order noong August 22 na pansamantalang ipinatigil ang pagpapatupad ng NCAP. Ang batayan ng TRO, karapatang pantao, due process at hindi raw sapat ang abisong ibinibigay ng mga enforcers o ang nagpapatupad ng NCAP. At higit sa lahat, walang direktang interaksyon ang sistema sa akusado. Tila ba, basta nakatanggap ka ng notice ng iyong violation ay kailangan mo itong bayaran. Wala ding paraan kung paano mo irereklamo ang iyong violation. At kung paano mo i-explika na hindi ikaw ang nagmamaneho ng nasabing sasakyan o motor nang ikaw ay binigyan ng violation. At hindi ikaw ang dapat na magbayad. Bukod doon, ayon nga sa ilang petitioners ng ilang motorista at transport groups, nilalabag nito ang due process at hindi malinaw kung paano ipagtatanggol ng mga violators ang kanilang sarili. Subalit matapos ang mahigit 2 taon, ibinalik na ng MMDA ang NCAP sa ilalim ng bagong panuntunan ng May 26, 2025. Ayon sa ahensya, may mga pag-aayos na sa sistema. Mas malinaw na ang signage,
mas maayos ang proseso ng abiso at mas mabilis na appeals mechanism. Ngunit hindi rin nagtagal at umingay na naman ang mga reklamo. May mga driver na nakatanggap ng notice of violation sa parehong araw ng sunod-sunod. May iba naman na hindi updated ang rehistro sa LTO kaya napunta ang violation sa maling tao. Sa unang araw pa nga lamang ng muling implementasyon, mahigit 1,000 na violation na ang naitala sa buong Metro Manila. Ang layunin ng NCAP ay para magkaroon ng disiplina sa kalsada, maiwasan ang suhulan, walang bangayan na mangyayari sa pagitan ng rider at enforcer. Pero para sa ilang motorista, tila ito ay naging instrumento ng pang-aabuso at hindi gabay ng kaayusan. Sa pagbabalik nga ng NCAP ng May 26, 2025, agad na naitala ang mahigit 580 traffic violations sa loob lamang ng unang 10 oras ng implementasyon. Ayon nga sa MMDA, karamihan sa mga ito ay may kinalaman sa paglabag sa mga traffic signs at sa iligal na paggamit ng EDSA busway. Ngunit sa likod ng mga numerong ito may mga kwento ng mga ordinaryong motorista na tila biktima ng sistemang ito. Isa nga sa kanila si Ernesto na isang driver. Dahil nga nakatanggap siya ng 4 na notice of violation sa loob lamang ng isang araw at lahat mula sa parehong intersection. Aniya, wala man lang siyang natanggap na abiso. Bigla na lamang dumating ang mga messages at hindi nga alam kung paano ito iapila. Ang ganitong mga insidente ay hindi nga isolated. Marami pang motorista ang nagrereklamo na kakulangan sa malinaw na proseso ng apila at kawalan ng agarang abiso sa kanilang paglabag. Ayon kay Senator Cheese Escudero, ang ebidensya para sa bawat citation ay dapat malinaw at ang mga traffic rules at signages ay dapat sapat na makikita ng mga motorista. Sa kabila ng mga reklamo, nanindigan ng MMDA na patas ang pagpapatupad ng NCAP. Ayon kay Victor Nunez, Director ng Traffic Discipline Office ng MMDA, hindi nila ipinapatupad ang NCAP sa mga lugar kung saan may problema sa pavement markings at traffic signages. Ito ay upang maging patas sa kanilang mga motorista. Ngunit para sa mga tulad ni Ernesto, ang epekto ng NCAP ay hindi lamang usapin ng multa. Ito ay usapin ng kabuhayan ng araw-araw na pakikibaka upang makatawid sa gitna ng trapiko at sistema na tila hindi nagbibigay ng sapat na konsiderasyon sa kanilang kalagayan. Ayon naman sa reklamo ng ilan, bago ipatupad ang NCAP, dapat ayusin ang mga signages, pavement at iba pang palatandaan para sa mga motorista nang sa gayon ay hindi sila magkaroon ng violation. Ayon din sa ilan, ang linya nga ng mga marking sa kalsada ay tila malabo na at kailangan pinturahang muli para nga makita ng mga turista kung sila ba ay lumalabag sa batas o hindi. Ang NCAP ay ipinakilala bilang solusyon sa lumalalang problema sa trapiko at korupsyon sa kalsada. Ngunit sa kasalukuyang implementasyon nito, maraming motorista ang nagtatanong, ito ba talaga ay para sa disiplina o isa lamang paraan upang kumita mula sa mga hindi inaasahang paglabag? Tanong din ng ilan sa social media, may commission ba ang private contractor sa bawat bayad na violation? Legal ba ang pangongolekta ng data at pagmamonitor ng motorista 24/7? Sa mga social media platforms gaya ng Facebook at X, bumabaha ang mga reklamo mula sa commuters, delivery riders at jeepney drivers. May mga nagsasabing natatanggap nila ang mga notice of violation sa parehong araw sa magkaibang lokasyon. Pero ang mas masaklap, may mga motorista ang nagsasabing wala naman silang kasalanan pero wala silang paraan para agad na maapila ang mga ito. At dahil sa dami ng nahuhuli, ang iba ay gumagawa na ng paraan para hindi makita ang kanilang mga plate number at hindi sila basta-basta bigyan ng violation. Marami nga ang nakapansin nito kaya sa ibang lugar ay may mga otoridad na ibinalik para bantayan at sitahin ang mga riders. At dahil sa kaliwat kanang batikos, agad na naglabas ng pahayag ang ilang LGU. Ang lungsod ng Parañaque ay nagpaliwanag na hindi pa sila muling nagbabalik ng kanilang sariling NCAP system at sumusunod sila sa guidelines ng Supreme Court. Subalit sa Quezon City sa kabilang banda ay nagsasabing magsasagawa sila ng masusing review bago bumalik sa sistema. Matapos nga ang pagbabalik ng NCAP, naglabas ng bagong pahayag ang Supreme Court ng May 20, 2025. Ayon sa kanila, bahagyang inaalis ang Temporary Restraining Order o TRO
pero limitado lamang ito sa implementasyon ng MMDA sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard. Ang mga lungsod gaya ng Maynila, Valenzuela at Quezon City ay hindi pa rin pinapayagang ipatupad ang NCAP habang wala pang final ruling sa mga petisyong isinampa laban dito. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ang bahagyang pag-angat ng TRO ay nagpapakita ng tiwala ng Korte Suprema na may sapat na legal na basihan ang MMDA para ipatupad ang polisiya. Ngunit binigyan diin niya na kailangan pa ring igalang ang due process at tiyaking may malinaw at abot kayang proseso para sa mga motorista na gustong umapila. Sa kabila ng mga pagtiyak na ito, maraming motorista ang naiipit sa proseso. Possible scenarios. Si Aling Luz, isang 58 years old na tindera sa Cubao, ang nagsabing nakatanggap siya ng multa para sa sasakyang ibinenta niya 2 taon na ang nakakalipas. Hindi na nga niya pagmamayari ang sasakyan pero siya pa rin ang sinisingil. Ang hirap magpaliwanag umano sa LTO at MMDA. Ito nga ang kanyang naging pahayag sa isang radyo. Ayon sa mga transport groups, maraming ganitong kaso ang hindi agad na aksyonan dahil sa kulang na koordinasyon sa pagitan ng MMDA, LTO at mga LGU. Ididiin din nila na ang NCAP ay nagiging pahirap at hindi solusyon, lalo na sa mga naghahanap buhay sa lansangan. Ayon nga sa auto industriya, kung sakaling makatanggap ng notice of violation para sa isang sasakyang na ibenta na, kinakailangan ng dating may-ari na magtungo sa MMDA, NCAP office at magpakita ng notarized deed of sale at address ng bago may-ari upang maayos ang issue. Habang wala pang final na desisyon ng Korte Suprema, nananatiling nakapako ang kapalaran ng NCAP sa pagitan ng reforma at rebellion. Kung mananatili ito sa kasalukuyang proseso, nangangamba ang ilan na baka mas lumawak pa ang mga insidente ng digital abuse ng traffic system at ang mga inosenteng mamamayan ang siyang magdusa. At habang ang NCAP ay patuloy na ine-implement, may mga bago ring scam at modus na nangyayari. May mga nakakatanggap na mga mensahe na sila umano ay may mga violation kahit wala naman silang motor. Tandaan, maging mapanuri sa bawat mensahe na natatanggap. Ang NCAP ay panibagong yugto ng pag-improve ng Pilipinas, pero marami ang nagsasabing, ito ba talaga ay makakatulong o ito ay isang pahirap at perwisyo? Masasanay kaya ang mga Pilipino sa mga susunod na buwan na magiging resulta ng pagiging disiplinado ng mga riders at drivers sa kalsada tulad ng inaasahan ng MMDA? Ikaw, tutol ka ba sa NCAP o sang-ayon ka sa proseso na ito? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.